Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Top 7 drug personalities sa Ilocos Norte arestado sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Maramnama ti panakay pila ti kaso apan nagsalungasing iti Republic Act 9165 when Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kontra iti PDEA Top 7 Drug Personality. Itangal daw kalpasan anatiliw babaan ti anti-drug bypass operation iti barangay Kilingsor, Batak City. Ti suspect ni Glenford Menor agtawan to patapulog at may sakan residente tinasong barangay. Karaman kadagiti na kumpiskar iti operasyon ket 1,000 pesos, 9,000 pesos budal money kan may sa cellphone. Segon kini PDEA Agent Harry Carino, tinasao nga suspect kat may pagarup ngaglaklako ti may pawil nga agas iti syudad ti Batak ken iti ili ti Paway. Romromwara tinasao subject kat may pagarup a consistent makalalat ti supplier na ano sa dinno ditoy pay ang makalalat ti usaran na naamuan at tinasao operasyon kat na mga nagapu kadagiti adu report manipod kadagiti paglaklak wan ti subject kunani Carino at tinasao operasyon kat naikasa kalpasan tinaigat a surveillance ken validation da kadagiti report anay danon kadakwada. Manipod iti syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, clearing operations sa nasunog na wet market ng San Fernando City, La Union nagpapatuloy. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Glenda Sarak. Agtultuloy ti panagdalos ti City Disaster Risk Reduction and Management Office iti nauram nga auxiliary wet market ti San Fernando City, La Union. Daytoy kat kalpasan na ipaay ti Bureau of Fire Protection iti clearance para iti panakisayang kat ti clearing operations. Nakitinulong ti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Office of the City Mayor, City Market Operations, Engineering and Architectural Services, General Services Office, City Environment and Natural Resources Office, Office for Public Safety ken lakas ng pagbabago. Nang ipadanon mat iti tulong dagiti individual, grupo ken babarangay kaspan kikaykay sa iti nakadalos ti nauram a merkado tapno saan daytoy nga agbalin apangta iti salunat. Iti agdama imbestigaran pa iti BFP ti pudpud no arason iti insidente a nakauraman ta agarop sa nga ribot dua gasot a puesto. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa Palawan. People's Organization sa Palawan binigyan ng pagsasanay mula sa Center for Conservation Innovations at Puerto Princesa Subterranean River National Park. Pakinggan natin ang ulat mula kay Miriam Basig. Matagumpay na nabuhat ang capacity development activity ang Center for Conservation Forest Philippines ig Puerto Princesa Subterranean River National Park sa syudad ng Puerto Princesa ig sa mga munisipyo ang Ruas ig San Vicente. Natabudya sa Silid-Anim Kadlaw ang pangarawang Domingo ang Enero ang dagon nga Jang 2024. Natawag ng Empowering Palawan People's Organization nga Mi Environment Recovery Skills o Empowers nga ang unang katuyuan ay ang tawan ipag-alala mga people's organization sa probinsya labaran denged para matumod ang mga restoration sites digi. Katuyanda ang aktibidad nga mapatas pa ang kamalayan ng mga PO sa pagbagay sa Green Recovery Plan sang Palawan. Ing lalimanda ang asanda ang maaktibong magapanguna sa pangmabuhayang pagsagod sa palibot ang Palawan ig maging sa mga buratan sa pagbangon sa mga timpo kalamidad ig sakuna. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. LGU Borongan nagsasagawa ng payout. Mahigit 6,000 mag-aaral tatanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabotin 6,156 nga ihapin senior high school ug college students nga Boronganon atong ginlalauman na makakabenepisyon gindudumara nga saving payout ang City Social Welfare and Development Office ug City Treasurer's Office. Ano sabi nga mga estudyante antikangan sa 61 nga mga barangay han syudad nga naeskwela pampubliko ug pribado nga mga eskwelahan na syudadhan Borongan upod pa adton mga outbound student adton mga naeskwela gawasan syudad. Adto na sabi nga mga beneficiary han direkta ayuda program in kinarawat in 1,500 pesos ng ayuda pinansyal nga monetary allowance para ang first semester ng school year 2023-2024. Ini nga social services program ang lokal nga pamnuan in ginparigyanan ng City Ordinance No. 241 Series of 2022 an ordinance granting allowance to Boronganon Senior High School and college students and providing fund thereof. Tika nga syudadhan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dayukin o dakuin naman natin ang Sogod, bayan ng Bato sa lalawigan ng Leyte, muling nagsagawa ng kasalan ng bayan. Alamin natin ang buong ulat mula kay Jevic Epis. Usa sa mga highlights sa kasaulugan sa kapistahan sa Balaang Bata sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte karong tuig 2024, mao ang kasalan ng bayan nga gipasiugdahan sa LGU Bato, probinsya sa Leyte og sa pagsuporta sa parokya sa Bato. Matod pa ni Municipal Civil Registrar Thelma Bivera, niabot sa 46 kaparisan ang dungan nga gikasal sa simbahan kagahapong adlaw Enero 17, 2024. Si Reverend Monsignor Marnito Bansig, Parish Priest sa Holy Child Parish sa Bato, mao'y nangulo sa seremonya sa kasal. Human sa kasal, nagtibo-tibo ang mga bag-o nga kasal, kauban ang mga opisyal sa lungsod para sa giandam nga salo-salo sa Baywalk area. Matag parisan na kadawat usab og mga regalo sama sa tagduha ka sakong bugas gikan sa pamilya ni Mayor Nathaniel Hertos o Governor Ikot Pitilya. Aduna usab na dawat nga cash gift gikan sa Liga ng mga Barangay, Congressman Carl Curry og sa Hertos family. Misaksi usab sa nasoy nga kalihukan si Governor Ikot Pitilya, Board Member Attorney Carlo Loreto, Mayor Nathaniel Hertos, Vice Mayor Tata Hertos og mga SB member. Samtang nahimo nga mga ninang og ninong sa mga bag-ong kasal ang mga punong barangay sa 32 ka barangay sa lungsod. Mapasalamaton si Thelma Biveras sa mga katauhan labi na sa opisyal sa lungsod sa pagkamalampuson sa kasalan ng bayan karong tuiga. Balita gikan sa probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Command visit at sentimental journey ni Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia isinagawa sa Police Regional Office 10. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Mainiton ang pagtagbo sa mga miyembro sa Police Regional Office 10 sa gipahigayon nga command visit ug sentimental journey ni Police Lieutenant General Rodel Sermonia, Deputy Chief PNP for Administration sa Camp Alagar dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro di palamang dugay. Sa pagidangat ni Police Lieutenant General Sermonia, gitagbo ni Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., Regional Director uban sa Command Group, Regional Support Unit ug mga miyembro sa Advocacy Support Groups, Force Multipliers ug Stakeholders. Gipasinugan usab nini ang tanang sakop sa PNP Region 10 umikan sa ilang lig-on nga dedikasyon sa katungdanan. Gipasalamatan usab ni Police Lieutenant General Sermonia ang tanang sakop sa PRO 10
nga gisundan usab sa audiovisual presentation sa Transparency and Integrity Program sa Philippine National Police. Ikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, halaga ng iligal na droga na nasamsam ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Region 9 ngayong taon umabot na sa halos 40 milyon. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Shirley Espino. Alcanza na 39.8 milyon de peso el cantidad de droga prohibido que puede confiscar mga otoridad sa Partaw Anti-Illegal Drug Operation na Zamboanga Peninsula este año. Base na datos sa Police Regional Office 9, desde enero 1 hasta enero 15 este año, cerca 6,000 gramos de droga prohibido como el shabu, que tiene estimado cantidad de cerca 40 milyon de peso, el ya confisca este año na región. Dentro de 24 horas, ya puede también según conducir 4 operasyon ang PNP na diferente mga probinsya na Zamboanga Peninsula. Asegura también si Police Brigadier General Bowen Masauding, el Director General del Pro9, que ay continua sila el mas intensibo pelea kontra droga prohibido na Zamboanga Peninsula. Desde kinasiyudad de Zamboanga sa si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mahigit 100 ecology officers sa lungsod ng Iligan formal nang nanumpa. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal lang nanumpa ang 102 ka-ecology officer sa dakbayan sa Iligan niadtong Enero 15, 2024 sa Anahaw Amphitheater, Iligan City. Naglangkob kini sa 4 ka tawo sa Barangay Saray, 5 sa Civil Security Unit, 1 sa Barangay Ubaldulaya, 7 sa Barangay Tubod, 7 sa Iligan City Traffic and Parking Management Office, 10 sa Community Affairs Office, 12 sa Barangay Palao, 13 sa Barangay Affairs Office ug 31 sa Iligan City Upland Discipline Officers. Sumay kini sa Section 178B sa City Ordinance Number 115763 nga mag-deputize og ecology officers pinaagi sa Executive Order Number 49A Series of 2023. Ang ilang katungdanan mao ang pag-issue og environmental citation ticket sa kinsa nga makalapas sa Section 171 sa mga ordinansa ug sa probisyon sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Samtang gusto ni City Councilor Samuel Huertas, Committee Chair on Environment and Solid Waste, nga usbon ang nasangpit nga ordinansa aron adunay bahin ang mga ecology officers sa ilang makolektang multa. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.